Hey mga brods, Ranidel de Ocampo. Yes, ito nga yung isa sa minamata ngayon ng Beermen na pwedeng maging head coach ng SMB. Yes, alam kong medyo malabo dahil ito ay nasa TNT Tropang Giga as their assistant coach ng koponan na yun. Pero mga kabrods, gustong offeran din pala ng Beermen ito pong si RDO, ito pong si Hodor. Yes, alam din naman natin na may experience naman na ito sa pagko-coaching mga kabrods dahil 3 beses na rin naman itong nakapagkampiyon sa TNT as an assistant coach nila. 2021 All-Filipino, 2023 Governors Cup at yung last year 2024 Governors Cup champion ang TNT Tropang Giga. So it means na yung sistema ng ginagawa ni na Coach Chot Reyes, Coach Jojo Lastimosa, nakukuha na yan na ito po ni RDO. So alam naman natin na wala pang experience as a head coach ito pong si Hodor, pero gusto nga rin niyang masubukan talaga yung pagko-coaching mga kabrods at mahawakan ng isang koponan. Yes, gumaganda rin kasi ito pong sistema ng TNT dahil hindi lang basta-basta coach, ito pong si RDO. Yes, alam naman natin na dating player ito ng TNT Tropang Giga or mas kilala dating Talk and Text Tropang Texters. Well, isa ito sa talagang legend na ng PBA, one of the best shooter ito ng PBA as a 6'6" shooting guard mga kabrods. Napakalaking bagay ni RDO, hindi lang dyan sa PBA, maski sa Gilas Pilipinas. 6 na beses na rin itong nagkampiyon sa PBA. Kaya hindi talaga ito makakalimutan ng TNT mga kabrods ng MBB Group. Maski sa Gilas, binansagang ang pambansang Siko, syempre si RDO na ang maaalala mo dyan. Kaya dito sa pagiging coaching career nito po ni Ranidel de Ocampo, malay natin mga brods, may potential ito. Dahil maganda rin kapag meron ka ng experience as a player. Kumbaga, maidadala mo ito sa iyong coaching career. Kaya itong sa SMB, alam naman natin na nagkandagulo-gulo nila. Sabi nila, baka nga sa coach na ang problema. Well, ito pong si RDO, kung ito yung mapupunta naman sa SMB, syempre marirelate niya at makaka-relate siya sa mga players na ito. Lalong-lalo na yung mga shooters dyan and yung mga bigs. Well, isa rin ito sa mga nagde-develop ng players dito po sa TNT dahil hindi lang basta-basta coach ito pong si Ranidel. Kumbaga nagiging practice player rin ito ng TNT at nakakasama rin nila ito sa training camps. Ito pong si RDO. Kaya ang laking bagay na dati kang player tapos magko-coach ka mga kabrods. Kaya dito sa SMB, ang dami niyang pwedeng i-develop dyan sa mga shooters and big man mga kabrods. Syempre sasabihin nyo naman, DDO, puro DDO lang ang alam. Neto po ni Ranidel de Ocampo, yung dribble drive offense. Neto po ni Coach Chot Reyes. Pero hindi lang din naman yan ang alam din. Neto po ni RDO, sa tagal ba naman yan naging coach na as an assistant coach dito sa TNT. Syempre ang dami ng plays na alam ni RDO mga kabrods. At sabi nga nila, hindi daw effective yung DDO neto po ni Coach Chot Reyes. Well, sa totoo lang mga kabrods, ito pong DDO ni Coach Chot ay hindi nga ito effective international mga kabrods. Kaya sa Gilas, di ba, nagkandagulo-gulo na, pinalitan siya. Pero pagdating sa PBA, napaka-effective na ito pong dribble drive offense ni Coach Chot Reyes. Kaya laging ito pong TNT ay nasa top ng standings natin mga kabrods. Kaya nga, di ba, pasok sila sa playoffs round. Tapos hawak pa nila yung twice to beat advantage dahil sila yung number 2 after ng elimination round mga kabrods. Kaya napaka-effective talaga ng coaching career din ito po ni Coach Chot Reyes sa PBA. Kaya ito po, nakukuha yan neto po ni RDO. Kaya mga kabrods, problema daw kasi sa SMB, napakabagal ng plays, palaging ganon. Kaya di ba tinalo sila ni Coach Yeng Giao ng Rain or Shine dahil run and gun ang ginawa nila. Halos same lang naman ng ginagawa ni Coach Chot yan. Kaya mga kabrods, sa tingin nyo RDO as a head coach ng SMB, dapat bang subukan nila si Hodor? So dito naman po tayo sa kabalang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, speaking of comeback, ito na yung pagbabalik ng isang Jeremiah Gray. Yes, breaking news ito mga brods. Nung isang araw pa nga ito pong si Jeremiah
ay siya ay babalik mamaya mga kabrods sa game nila against Meralco Bolts Best of 3 series na yon mga kabrods. So ang ganda ng pagbabalik niya ito po ni Jeremiah Gray dahil playoffs na ang Ginebra at kailangan din siya sa Meralco game. Yes, alam din naman natin hindi basta-basta ang Meralco na ito dahil yun nga hindi nga sila nagkaroon ng import nung last na kalaban nilang Ginebra nung elimination round, di ba? Kamakailan lang mga kabrods, wala pang import ang Meralco noon. Pero kamuntikan pa silang matalo mga kabrods. Paano pa pag may import ng Meralco tapos mamaya makakalaban nilang Meralco na may import na? So baka mas mahirapan ang Ginebra mga kabrods ha. Tapos ito best of 3 pa ito. So kailangan every win must count mga kabrods. Napakalaking bagay ng isang panalo sa best of 3 series mga kabrods. Kaya itong pagpasok ni Jeremiah Gray, napakalaking bagay na ito mga kabrods. 6'6 shooting guard. Dating na ACL, puro na nga ACL si Maya Gray mga kabrods diba? Sana maging healthy na siya. At yun nga, sana hindi na nga siya magkaroon ng injury mamaya. Kailangan mag-iingat na rin siya sa kanyang tuhod mga kabrods dahil injury prone na talaga si Gray. 2 beses na yan na ACL mga kabrods. Kitong sa pagbabalik niya, alam naman natin hindi ito ibabalik ng hindi 100% mga kabrods. Kaya 100% siyang ilalaro mamaya mga kabrods pero hindi naman siguro ganun kababad dahil ang kapalitan naman niya dyan lagi ito pong si Jamie Malonzo. Well, ang nakambagay ni Gray dahil ito yung shooting guard nila dati nung kalaban nila yung Bay Area Dragons na guest team dito sa PBA. Tinalo nila yan dahil napakalaking bagay ni Gray doon mga kabrods in terms of defense, in terms of offense, and sa hustle na rin mga brods sa laro dahil hindi rin naman ganun kabagal. Ito pong 6'6 na ito parang Jamie Malonzo lang din mga kabrods. Tapos may shooting pa, athletic, ang ganda ng depensa dahil wing ito. Tapos hindi rin basta-basta ito pong 6'6 na ito dahil napakabilis nga gumalaw, maganda yung reflexes, maganda yung footwork. Kaya parang Malonzo talaga mga kabrods. Kaya ang ganda ng ginawa ng Ginebra dito na bigla-bigla nilang binalik ito pong si Jeremiah Gray dahil ang scouting report kasi ng Meralco Bolts ay ito hanggang kay Malonzo lang no wing nila pero hindi nila na-scout ito pong play kapag nandyan na si Jeremiah Gray kaya mababago at malilito siguro kahit papano ang Meralco dito mga kabrods. Ang ganda na niya 3 wings ng Ginebra mamaya, Troy Rosario, Malonzo, tapos si Jeremiah Gray. Grabe mga kabrods, ang lakas na talaga ng forward position ng Barangay Ginebra mamaya. Kahit may import man ng Meralco Bolts pero babalik naman yung Jeremiah Gray na isa sa mga maaasahan ni Coach Tim Cone pag wala si Malonzo, pag wala yung big man nila dati na si C-Stand, ito pong si Jeremiah Gray ang pumupunan nun mga kabrods. Kaya mamaya 7:30 PM mga brods ang laban ng Ginebra versus Meralco Bolts sa Smart Araneta Coliseum mamaya mga kabrods. Yung bakbakan na yan ang ganda. May import man ng Meralco Bolts pero may Jeremiah Gray naman na ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya sa tingin nyo mga brods, sino kayo dito? Meralco Bolts ba or Barangay Ginebra San Miguel ang yamado dito? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isayin natin yan. Maya is back. Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at iisa-isayin natin yan. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.